Bible says, and said, Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Ating pong topic, the necessity of personal conversion. Meron pong mga conversion na sa mundo na pagka naririnig natin ang salitang conversion, yung mga mahilig sa kotse, no? Yung right-hand drive na pupunta sa left-hand drive, di ba? Pinapa-convert mo. Pagka naalala ko nung dumating yung maraming galing Korea na Hyundai Starex, puro right-hand drive. So, mura. Pero hindi mo pwedeng i-drive dito sa Pilipinas. Kaya i-convert mo muna. So, that is conversion. Meron namang conversion na yung ginagawa natin sa energy generation. Yung wind, kino-convert para magkaroon ng electricity. Yung baterya is a conversion from chemical to electrical energy. At sana magkaroon tayo dito ng solar panels. At isa yan sa mga magandang project because it is possible na yung ating 11,000 monthly ay maging zero. Sipin niyo yun, ano? Wala tayong electricity bill at minsan, dahil dito sa church natin ay konti lang ang gamit pagka weekdays, baka magbayad pa yung Meralco sa atin. Instead na tayo magbabayad. That is a possibility. So, ang tawag doon ay grid tie, no? So, we convert sun or solar energy to electrical energy para libre na lahat yan. Kahit na tuloy-tuloy tayong gumamit ng lahat ng gamit dito ay hindi tayo abot ng 11,000. There is a religious conversion, and that means pag sinabing na-converte ka pala. May mga tao na galing ng Catholic, naging Muslim. Meron namang galing ng iglesia ay naging dating daan. At merong Baptist na bumalik sa Catholic, na-convert. So, yan po ay tinatawag na na-converte. And that is just in the religious sense. That is not in the biblical sense. But the evil today, the conversion today, is, alam nyo, meron dito, uso ngayon, buong Pilipinas pala yan, ano? Yung Gender and Development, GAD. Yung Gender Correction Therapy na tinatawag, na kung saan yung mga bata ay tinatanggap nila, imbis na i-correct, ay i-convert nila yung hormones mula male to female. No? At yan ang pinaka-evil conversion sa lahat ng conversion. No? At yan ay inuumpisahan na rin sa Pilipinas kahit wala pang batas dito sa atin yan, hindi pa approved, pero ini-implement nila as if meron ng batas. Pagtingin ko doon sa website, tinignan ko lang yung GAD, it's all over from Luzon to Mindanao. All public schools and all government agencies are being taught the gender sensitivity training for LGBT. And hindi sila nag-stop sa LGBT. They even look at the children. No? Pati yung mga bata ay magiging aware. So, I hope that the parents will instruct their children that these are evil things, but ini-impose sa atin ng gobyerno, ng educational system, pero not necessarily truth. Ganyan na ngayon ang dapat nating gawain bilang mga magulang at may mga teacher tayo dito. Kailangan i-clarify
Although delikado yung trabaho ninyo, pag inopose nyo yung curriculum, di ba? Sabihin nyo, alam nyo, ituturo ko sa inyo, children, ha? Pero ito, kasinungalingan ito. Hindi pwede sabihin nyo. But that is conversion, and that is world meaning of conversion. But the Bible says, except ye be converted, kailangan may conversion na nangyayari or nangyari sa buhay natin. Kailangan ay, alam mo yan. Sapagkat pag hindi nangyari yan, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Hindi porket ikaw ay naging Baptist, galing sa Catholic, automatic langit ka na. Meron po mga minsan nagte-testimony dito, mga nabaptize na simula nung ako'y naging Baptist, alam ko na ako'y siguradong papuntang langit. Very sad. Na yan ay naituro o naisip na akala nila ang pag-convert, magpalit ng relihiyon, yun na yung acceptance into the kingdom of heaven. Kailangan dito sa ating church, malinaw yan. Walang magte-testimony dapat dito na simula nung na-join ako sa SGBCI, ay nalaman ko na ako'y papuntang langit. Yan ay malungkot. Yan ay failure sa akin at sa lahat ng mga tao dito nagtuturo. Kaya sana po ay hindi mangyari. Yan. People go to great lengths to be accepted by society. They change clothes, they change language, they change behavior, so that they will be accepted. So, yung acceptance into the kingdom of heaven, kailangan conversion. Pero yung acceptance, minsan, pinagpapagura natin na matanggap tayo ng lipunan, kaya magbabago tayo ng damit, magbabago tayo ng lengguwahe, magbabago tayo ng ugali, para matanggap tayo ng mga kapitbahay, mga kamag-anak. Sa school, yung mga gustong maging scholar ay nagbabago ng sleeping habits at saka study habits kung gusto mong manatili na scholar. Di ba? Kasi pag hindi mo binago ang sleeping habits mo, late ka lagi, tanggal ang scholarship mo. Di mo binago ang study habits mo, no? Mas gusto mo ang barkada, tanggal ang scholarship mo. So you change so that you will be accepted. You convert yourself into a studying person. You convert yourself into another person. Even in our workplace, you convert yourself. You change your work ethic. You change your even yung mga lalo na ngayon uso yung mga nasa ibang tulog ninyo, no? 'Di ba? Pagka kayo ay mga call center, ibang habits ng mga 'yan. Iba ang tulog niyan, iba gising niyan. Kaya kailangan magbago sila ng pag-iisip. Dahil otherwise, habang naka-duty ka, natutulog ka. Which is bad. No? Tanggal ka nun. So that is the way to be accepted in the work, in the school, and in the community. But to be accepted by God, people who are already grown up have to change and become as little children, which is contradictory sa ating nature. Ang nature natin, pagka lumaki ka na, ayaw mo nang bumalik sa pagkabata. At pag yung nag-aasal bata, ay pinupulaan. No? Laki-laki mo na, ganyan ka pang ugali. No? Ganyan pa rin, para kang bata. Anong klaseng tao ka? No? Ugali mo parang bata pa din.
So yan ay pinupulaan at yan ay hindi katanggap-tanggap. Pagka malaki ka na, hindi ka na babalik. Pero sabi ng Panginoon, at ito ang puzzle para doon sa mga hindi pinag-aaralan yung salita ng Diyos at hindi inaanalisa yung salita ni Kristo. Except ye be converted and become as little children. Ano kaya ibig sabihin ng Panginoon doon? Very essential na maintindihan yan because ikinapit ng Panginoon yan doon sa acceptance into the entrance into the kingdom of heaven. Kaya bigyan natin ng weight at tingnan natin. You may ask, if salvation therefore is tied up with conversion, and conversion is becoming as a little child, therefore it is a very difficult thing for me to do. And it is a very difficult thing na gawain o magawa ng mga tao. Biro mo, kailangan mong bumalik yung pag-iisip mo sa pagiging bata para ikaw ay makonvert at para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Paano yun? Sino maliligtas ngayon? Di imposibleng maligtas dahil napakahirap. Mahirap yung pinapagawa ng Panginoon. At ibig sabihin pa niyan, the salvation is by works. Kasi pagsisikapan mo na imbis na lumaki ka, paliit ka. Imbis na palago ang isip mo at palawakin mo at intindihin mo ang lahat ng bagay, ay iba ang hihingi ng Panginoon para ikaw ay matanggap sa makapasok sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos. So, paano binigay ng Diyos ng Panginoon ang instruction na ito? Ito ay similar, mga kapatid, doon sa instruction sa John chapter 3, verse 3, only in other words. Sabi ng Panginoon, unless a man be born again, unless except ye are born again, you cannot enter the kingdom of God. So pareho. Entrance into the kingdom of God ang pinag-uusapan. Yung isa, sa John 3:3, kailangan mo ma-born again. Yung isa naman, sa Matthew 18:3, kailangan mo ma-convert and become as little children. So since parehong entrance into the kingdom of heaven ang pinag-uusapan, at parehong difficult na something that is impossible, then we have to understand that there is something that has to come from God in order to this to happen in your life. Kailangan Diyos ang kikilos. Yung sa born again, Diyos ang kikilos. Hindi mo kayang ipanganak na muli sa pamamagitan ng sarili mong kakayanan. Kaya si Nicodemus na napakatanda na teacher, ruler, hindi niya makuha. Kaya he asked an absurd question. Babalik ba ako sa sinapupunan ng aking ina? It's an absurd question na alam niya namang hindi yon ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus. So this is also something which is contrary to ordinary ideas of men. Become as little children. Now, another verse which we can look at so that we will not be confused later on is in Acts 3:19. Anong sabi ng Acts 3:19? Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. So, merong gagawain. Tayo po ay naniniwala, mga kapatid, na
quickening or regeneration or giving of life comes before repentance. Yun ang ating paniniwala. No? Pero dito, parang sinasabi ng Panginoon, repent ye therefore, be converted. So may gagawin ka, may mangyayari sa iyo, merong kang iisipin. Repent. Meron kang change of mind. Tapos, be converted. So, baguhin mo yung tinatahak mo na landas. At ano mangyayari? That your sins may be blotted out. So parang, ano nangyari? Anong gagawin? Bakit ganun? Parang magkakontra. When the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Now, pagka po tayo ay hindi scripturally astute, hindi tayo well-versed sa mga intricacies of Scripture, malilito tayo. Kaya kailangan paliwanag natin to. So, Acts 3:18, 19, talks about national conversion. Okay? Digest natin yon. National conversion. Ang ibig sabihin, the demand of the preaching of Peter to the Jews na kausap niya is, repent ye as a nation. Kasi as a nation, ipinahamak nyo ang Kristo, the Lord of glory. As a nation, nireject nyo ang Messiah. As a nation, sinabi nyo, crucify Him. Repent as a nation. And be converted. Ibig sabihin, sino man sa inyo ang gumawa niyan, bawiin nyo na yun sa isip nyo at tanggapin nyo yung Mesiyas. Kaya, alam niya na ito'y hindi pa mangyayari bilang isang bansa. Kaya sinabi niya, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. So, kailan mangyayari yan? Alam niya na kailangan mangyari, pero ito'y mensahe niya to the whole nation of Israel because there will come a time of refreshing na kung saan dadating ang Panginoon at mako-convert ang buong bansa, ang buong nation of Israel. And their sins I will remember no more. So that is the times of refreshing. That's the millennial reign, when the millennial reign of Christ will be ushered in. Pero it has to happen. It is a hanging command. It is a command of repentance for the whole nation and a conversion for the whole nation. So pag ginawa mo itong personal, lagot na tayo. Di ba? Pag ginawa mo ito na, may mga preacher na mag-preach ganyan. Repent and be converted that your sins may be blotted out. So, paano ka maboborn again? Paano ka masisave? Kailangan mo mag-repent. Baligtad. Pero tayo po, we know that quickening or regeneration comes first. Because how can you repent if you're not alive? If you're dead in trespasses and in sins. If you are blinded from the truth. If you are in darkness, paano magagawin yung repentance? Hindi mo nga alam na, hindi mo nga tatanggapin yung mga salita ng Diyos The natural man receiveth not the things of the Spirit of God. They are foolishness. So hindi ka mako-convict sa ganitong preaching. Walang appeal sa'yo ang ganitong preaching na kailangan ay baguhin mo ang isip mo, baguhin mo ang religion mo, baguhin mo ang ugali mo. Hindi mag-a-appeal sa iyo yan. Para sa iyo, kontento ka na, nandiyan ka na, tinuruan ka ng magulang mo, kandado, sarado ka na. Kaya, walang magbabago, walang kailangan ng pagbabago. Hindi mo kailangan ma-convert. Pero,
yung tao na kung saan binubuksan ng Panginoon, Matthew 18:3 happens. He becomes as a little child. So, anong ginagawa ng Panginoon sa isang tao bago siya magkaroon ng pananampalataya kay Kristo? Bago siya magsisi sa kanyang mga kasalanan, he becomes a little child by the power of God. It is not your power that makes you a little child. You cannot do that. No matter how you try. You don't know how. You don't know which part of your character or your humanity should become as a little child. You will make mistakes. You will commit lots of doctrinal errors. If you will do it by yourself, if you are required to do it by yourself, you will not know how to do it. Kaya nobody will be saved. If it is a personal conversion by becoming as a little child is by approach of the human being. Ang operation of the Holy Spirit ang nangyayari so that you are become as little children. Nung ikaw ay naligtas, unaware sa iyong kaluluwa, kaya mo tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas. At kaya ka naniwala na ang kaligtasan ay libre at sa biyaya lamang ng Diyos, dahil kumilos na ang banal na Espiritu sa puso mo. Pero yan, hindi mo nararamdaman yan, hindi mo mamalayan yan. Sikreto yan eh. Misteryo yan eh. Hindi mo na mamalayan. Ang iniisip mo, nako-convince ka. Di ba? Ang iniisip mo, ang kaligtasan, gusto kong maligtas, na-wake up ka, oo nga, delikado ako. Gusto kong maligtas, ayoko pumunta sa impyerno. Saan galing yung takot na yon? Yung mga tao naglalasing at gumagawa ng corruption at pumapatay, hindi nako-convince. Hindi nako-convict na masama ito para sa kanila. Oh, tama yan. Patayin yan. Kunin yan. Total, lahat naman nagnanakaw. Magnakaw din tayo. Total, lahat, yung mga masasamang tao yan, patayin na lang. Dahil patayan ngayon nangyari sa buong mundo. Di lang sa Pilipinas. At yung matitinong pulis nagiging killer dahil yung mga superior nila, inuutusan sila. No? So, yan ay kalakaran. At paano masasabi na paano ka mako-convince na kailangan mong maligtas kung ganyan na ang awareness mo? Hindi na. Sabi mo, di ba, ngayon, alam nyo, maraming yung tinatawag na MBK, My Brother's Keeper. Mga pastor ay binibigyan ng unit ng pulis para i-Bible study nila weekly. No? May allowance yung mga pastor. Siguro si Pastor Marco ay laging nasa police headquarters. Nagle-lesson. May mga pulis dyan, may mga kernel dyan. So, hinakausap niya, nile-lesson niya. May curriculum yon, pero na-insert mo yung gospel. So, that is a good government program. Pero, natigil ba yung patayan? Natigil ba yung corruption? Natigil ba yung kikilan? Di ba? Lahat ba naging naligtas? Hindi. Pero, obligado sila umupo, makinig sa preaching. Bakit hindi lahat naliligtas? Bakit hindi nagbabago ang ugali ng mga pulis? Ba't hindi nagsisisi? Because the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Wala na eh. So, sino lang yung naliligtas? Pagka kumilos ang Holy Spirit doon sa tao na yun, and He wills that
that person, that policeman becomes as a little child, then conversion happens. Conversion follows. And conversion, of course, is repentance and faith. Something that happens in the heart. Talagang nararamdaman mo na mali yung ginawa ko. Mali yung ugali ko. Mali yung akala ko. Mali yung doktrina ko. Mali. Mapapahamak ako dito. Nasaan ang, paano ko maliligtas? Si Kristo lang ang tagapagligtas pala. Hindi pala yung paggawa ko ng mabuti o pag-attend ng church, hindi pala yun. Si Kristo pala. Papaano nagkakaroon ng change of mind ang isang baluktot na isip? Because of God. God and God alone cause it to happen. It's not by deduction, by education, by intellect. It is a secret. It is a mystery. It is something that God does. It is unconditional. Kasi Panginoon nag-uumpisa niyan eh. Siya ang pumipili kung sino i-convict niya eh. Diba? Hindi siya, ito medyo kukunti pa lang kinikilan ito. Ito, ililigtas ko. Ito, nako, marami nang pinatay ito. Babayaan ko na sa impyerno yan. Hindi ganun eh. Panginoon namimili kung sino maliligtas. At ang criteria niya, sarili niya. Hindi yung ating points. Kaya kung ikaw ay naligtas, iba-iba tayong tao dito, no? Meron dito marami, lubog sa kasalanan, bago naligtas. Meron namang mabait na. Akala niya sarili niya, mabait na. Self-righteous pala. Diligtas pa rin ng Panginoon. No? Merong mga galing sa limang relihiyon na, nakalimang kulto na. Bago naligtas. Meron namang pinanganak sa Baptist Church. Na akala mo hindi na kailangan ng kaligtasan kasi mabait na bata. Pero niligtas. So, iba-iba tayo. Subalit, it is all God's work. God began a good work in you. And He will complete it until the day of redemption. It is something which overcomes natural depravity. It is a miracle. Yung pag-convert as a little child na ikaw ay grown up na, tapos magiging kang as a little child na maiintindihan mo ang simple explanation of the gospel of Jesus Christ at tatanggapin mo without any complicated objection, that is a miracle. That is something that God works in you. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Kasi kung hindi siya ang kumilos, i-reject natin yan eh. At yung iba sa atin siguro, ilang beses mo nire-reject. Merong lalapit sa iyo. Tanggapin mo si Kristo, itong gospel. Ayoko yan. Protestante yan, Catholic ako. Tapos may lalapit na naman. Save ka na ba? Anong save? Nung panahon ng hapon, yung lolo ko, ganun sagot sa akin eh. Lolo, ligtas ka na ba? Oo. Paano po nyo? Nagtaka ako ngayon. Oo. Paano po kayo naligtas? Amen. Ligtas na pala kayo. Nung panahon ng hapon, binaril ako. Hindi ako tinamaan. Ligtas ako. So, iba-iba. Akala niya physical na kaligtasan. So, it is a work of the Spirit of God na maintindihan mo ang kaligtasan na sa tamang paraan. Hindi yung sarili mong pag-iisip. No? Na naloko mo lang yung sarili mo, ligtas ka na. Meron akong isang kaibigan, nag-post isang Aikido class. 52 ang estudyante niya doon sa Aikido, nung anak niya. Tapos, nag-preach ng gospel yung preacher. Tapos, dineclare niya, kinuna niya ng picture
Naka-uniforme pa ng ng Aikido. Or Taekwondo, no? 52 got saved. No? 52. 52 yung lahat yun. Naligtas. Paano niya nalaman? No? E di nag-preach. Tapos, taas ang kamay. O gusto mong tanggapin si Kristo, taas ang kamay. Taas ang kamay. 52. Eh, yung instructor nila nagsasabi eh. Di ba? Pag sinabi ng instructor, kaya! Pag sinabi, taas kamay! Oh, gusto mo mabugbog pag di ka nagtaas ng kamay. So, lahat ng gusto tumanggap kay Kristo, taas ang kamay. Gusto mo maligtas, hindi taas ang kamay. 52. Oh, repeat after me. Dear God, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko si Kristo bilang tagapagligtas. Salamat po. Siya'y namatay para sa akin. Amen. In Jesus' name. Oh, simula ngayon, ligtas na kayo. Dahil tinanggap nyo na si Kristo. Tapos, kinuha ng picture, inireport, 52 got saved in a Taekwondo class. Now, di natin sinasabi na walang niligtas ang Panginoon doon. Pero, tama ba yun? Na hindi mo alam yung puso, ba't mo i-declare na ligtas yung mga tao? Ba? Hayaan natin na sila ang magsabi. Na after, kasi ganyan din paraan ni Billy Graham eh. Pero maraming nagsasabi na naligtas ako sa crusade ni Billy Graham. At naging pastor at nagtuturo na ng righteousness. No? So, kumilos ang Panginoon sa puso niya. Kahit mali yung pamamaraan ng preacher. Kasi wala naman tayo nakikita sa Bible na, di ba, sabi ni Peter, repent. Oh, all those who want to repent and go to heaven, raise your hand. Wala naman ganun ha. Repeat after me. Wala naman ganun. Be converted. Okay, you are Jews. You want to be Christians? Raise your hand. Wala naman eh. So, hindi yan biblical way. Yan ay bagong paraan ng paghahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. So, we are to follow the way of God. And we know that it is by personal conversion is actually God putting His quickening power in your soul. Kumilos ang Panginoon sa'yo, na-wake up ka ngayon, alam mo makasalanan ka, kaya ka lalapit kay Kristo para siya ang tagapagligtas, siya ang solusyon sa iyong kasalanan. At malalaman mo doon sa preaching ng gospel na bakit ka lalapit kay Kristo at hindi sa iba. Kasi siya yung namatay para sa iyong mga kasalanan. Siya yung may solusyon. Siya yung magdadala sa iyo sa kalangitan. Siya yung magbibigay sa iyo ng eternal life. That is conversion. Kasi hindi mo alam dati yan eh. Hindi mo tanggap yan eh. Eh ngayon, nung pinaliwanag through the gospel, tanggap mo. Kahit na matagal ka ng religious person, marami ka ng alam, minsan may mga atheist pa, no? Merong isang kasama, kung kilala nyo si Dawkins, Richard Dawkins. Meron siyang kapartner na babae. Ayan Hershey. Parang yun ang naalala kong pangalan. So partner silang atheist. Marami silang sinusulat na libro, lagi sila nagko-conference about atheism. Bigla naligtas yung babae. Nashock si Dawkins. Bakit ganun? Ano nangyari dito? Paano na-convince ito na ang Christianity ang tamang solusyon at ang tamang pananampalataya? Paano mo mako-convince ang atheist? By the power of God. Paano mako-convert ang isang tao na dedicated to destroy Christianity?
by the power of God. They got converted. So, ito po, no? Merong conversion na nangyayari. At basahin natin Ephesians chapter 3, verse 17 and 18. Merong conversion na sana ito ang nangyari sa inyo na conversion. Ito ang tunay na conversion. Ito ang tunay na pagbabagong pananampalataya. That Christ may dwell in your hearts by faith. That ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height. Rooted and grounded. Merong mga nakikisali lang sa mga Baptist church, pero hindi rooted and grounded ang kanilang conversion. Ang tawag natin doon ay superficial conversion. Surface conversion. Gayang-gaya nila lahat. Alam nila yung mga kanta. Alam nila lahat ng motions. Ang tawag doon, doing the motions. No? Alam nila yung programa. Alam nila, marunong sila mag-pray. At minsan, baka sila pa ay nagli-lead sa prayer. Pero hindi nila makuha yung kasiyahan ng isang tunay na Kristiyano. Laging hirap, laging hila, laging parang pilit. At laging talo. Pag merong kasalanan na magpresenta sa harap niya, laglag siya. So, yun yung walang ugat. Diba doon sa parable ng good soil? May mga tao na naglanding ang salita ng Diyos at hindi nag-ugat. So, ang tunay na conversion, and it's only God who can cause such kind of a conversion and such kind of from being grown to children, is it takes root in the soul. Malahalata mo naman sarili mo eh. May ugat ka ba? Nag-ugat ba ang salita ng Diyos sa puso mo? Sa isip mo? Ito bang mga bagay na ito na ginagawa natin? Nag-enjoy ka ba? Kasi kung halatayin natin sarili natin, kung tunay tayong konbertido, no? This is time. Evaluate natin. Napipilitan ba tayo? Kasi nakakahiya naman. O parang tradisyon na, ugali na, ito na yung nakagawian mo, matagal mo nang ginagawa. So, why not just continue? Or baka may masabi yung mga tao, yung mga anak ko, yung kapitbahay ko, or yung iba, na bakit nawala ako bigla? No? So, there are some na walang ugat. Hindi grounded. But only God can make you rooted and grounded. It's only God. Na kahit na ilang beses ka, halimbawa minsan nawala ka, babalik ka pa rin. O nawala ka, nalayo ka, maghahanap ka pa rin ng katotohanan. Kahit saan ka mapunta, ang hinahanap mo, paano ko pupurihin si Kristo sa lugar na to? Yun ang tunay, yun ang may ugat. Yun ang grounded na tao. No? Isipin nyo, no, sila Apostle Paul, meron silang sinolvin, meron sila, nag-preach sila. Tapos, may mga na-convert. Merong mga nagtiwala kay Kristo. Pagkatapos, hindi nila matutukan kasi they have to go to missionary journeys. So, iniwan nila. Kaya nagkaroon ng second missionary journey, nagkaroon ng third missionary journey because doon ulit sila pumupunta because they want to confirm kung nag-remain
sa pananampalataya yung mga tao. And gladly, because it is the work of God, when they came back to the mission points na kung saan nag-umpisa sila ng work of God sa gospel, merong mga tao doon na nanatili sa totoo, sa katotohanan. Dahil hindi nga yan nakabase sa inalagaan mo, kinaibigan mo, pinakain mo, no? Pinaaral mo, talagang follow up constantly. Kaya tumibay sa pananampalataya. Sila Paul, nag-preach, binigyan ng doctrine, malis. Pagbalik, nananampalataya pa rin at lumalago. Because ang hawak nila, Holy Scriptures. At meron silang Holy Spirit. See? Hindi tayo against doon sa follow-up. Hindi tayo against doon sa alaga. No? Maganda yon kung kaya natin, gawin natin. Sana nga bawat isa dito sa atin na mga matatagal na sa pananampalataya, may inaalagaan tayo ng mga bago sa pananampalataya. No? Meron tayong laging sinasabihan, kamusta ka na? Kamusta ang prayer life mo? O siyempre, dapat ikaw maayos din prayer life mo. Nangungumusta ka ng prayer life ng iba, ikaw hindi. O, kamusta ang Bible reading mo? Dapat nagbabasa ka rin. Diba? Ako nasa, nasa Romans na eh. Ikaw, nasa na? Wala, hindi pa ako nakakapag-umpisa. Ilaka, tulungan kita. Yeah? Ganun. Meron tayong binibaby. Bawat isa sa atin. No? Ako, tuwan-tuwa ako. Kasi, yung mga in-encourage natin na magkaroon ng bawat pati babae ay magbasa ng scripture. Nakakatuwang pakinggan. Kahit na ilang beses kong pakinggan, paulit-ulit. Ang sarap. Tawag ko doon ay voices of truth. No? At sabi nga ni Sister Bernadette, gagawa ako ulit, Pastor. Kasi pati siya nag-enjoy doon sa nagawa niya eh. No? So, yung mga kababaihan, I encourage you. No? Kung kaya nyo, i-launch nyo na sarili nyo, gumawa na kayo, o padala nyo kay Jerome. Para merong, yung verse ay talagang nandun, tapos yung music, nalapatan. No? Medyo isubdue mo lang yung music, Brad, kasi nakaka-copyright tayo. No? Meron akong copyright notice nung nilagay ko sa wall ko eh. No? Yung music, medyo, kumuha ka na lang doon sa Imeg piano. Doon nga kumuha, walang copyright yun. So, yung mga ganun, yung mga ladies natin, ang gaganda ng boses nyo eh. Di ba? I-record nyo yan. Tapos, ang i-record nyo, yung pagbabasa ng isang chapter. Tapos, ila-launch natin. Di ba? Imbis na kung ano-anong music na apute-apute ang pinapakinggan natin, yung is music to our ears. Yung scriptures, binabasa. Diba? Ba't ko alam yung apute? Kaya ni Margo. No? So, kailangan mga kapatid, let us be converted. Ha? Let us have a change of life, a change of lifestyle, and be true to our doctrines to the Lord Jesus Christ. Tayo po ay tumayo.